Alright, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome po sa Batang Maynila to It's. Okay, ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-7 sa araw ng Nobyembre, taong 2024, alas 10 po, 19 ng umaga. At ito mga kababayan sa ating screen, makikita po natin ay naghahanda na po itong Quadcom sa kanilang ika-10 hearing mga kababayan ha. 10th public hearing of the House Quad Committee. Ayan mga kababayan sa ating screen. At ito mga kababayan, ang pag-uusapan ay EJK. Yan po ang pagdinig ng Quadcom sa EJK, illegal na droga at POGO mga kababayan. Ito, hindi pa tayo rito. Ito mismo tayo sa House of Representatives. Wala pa rito kaya ito pinapakita ko sa inyo. Ito pong live stream dito sa kabila. So hindi pa po naka-live itong House of Representatives ko. Dito muna tayo sa live ng teleradyo. Pero hindi pa po on ang kanilang audio. Ano ba ang asahan natin mga kababayan dito sa hearing na ito? Kapag EJK ang pinag-usapan, ang pinaka main character dito ay si dating Pangulong Rodrigo Duterte at yung kanyang mga alipores. Sino-sino ba ang mga ka-alipores niya dyan? Siyempre, yung kanyang kanang kamay, si Bato de la Rosa, at yung ilang kanyang mga opisyales na ang ginawa ay ang Davao style na war on drugs, mga kababayan. Pag sinabing Davao style, alam nyo na yan. Talagang gurgur, kurgur kung gurgur. Ayan mga kababayan, kitang-kita nyo naman yung mga nakaraang mga hearings, talagang lalong-lalo na yung nakaraan sa Senado, talagang inamin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na talaga meron siyang utos na gurgurin ang mga involved dyan po sa, sa droga. Pero pagdating na doon sa sinasabi niya na inaamin niya yung kanyang accountability, hindi naman niya sinabi. Basta ang sabi niya, accountable siya at inaamin niya na siya talaga ang may pakana nung war on drugs at pananagutan niya yung sinabi niya sa policy. Pero pagdating dun sa aktual na pagpatay, hindi niya po inaamin. Kaya nga medyo nagkasagutan sila ni Senator Risa Ontiveros pagdating dun sa usaping yon. At ngayon mga kababayan, ito naman, sa House of Representatives, ang tanong, aatin ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kasi sa Senate, nagpakita siya eh. Kasi unang-una, syempre, malakas ang loob niya. Bakit? Nandun yung mga tauhan niya eh. Kompleto mga kababayan eh. Full force yung mga tauhan niya ron. Si Bato de la Rosa, si Bongo, Robin Padilla, lahat po ng mga senators na kaalyado. Actually, si Pimentel. Nagka-problema sila doon sa kanilang partido pero talagang halatang halata mga kababayan eh. Na itong si Pimentel ay meron pong tinititigan at meron pong tinitingnan lang. Halatang halata na ilag siya dito sa dating Pangulo. Kaya hindi rin nakaporma yung mga gusto talaga magtanong, hindi talaga nakaporma yung mga gustong idiin itong dating Pangulo. At ngayon, ito may imbitasyon po ang Quadcom. Itong House of Representatives, itong nasa ating screen, nakikita nyo naman, may imbitasyon sila na umattend si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ayon po sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi po siya a-attend. So bigo po ang House of Representatives na makaharap ang dating Pangulo. Ito mga kababayan, pakita ko sa inyo yung sulat ng Delgra and Associates. Ito po ang tumatayong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba ang palusot? Ano ba ang kanyang dahilan kung bakit hindi siya attend? Mahaba-haba po itong sulat na to Huwag na natin basahin pero ang nagsulat dito si Attorney Martin Delgra III at naka-address itong sulat na ito sa Committee on Dangerous Drugs, House of Representatives at ang
attention ang sulat kay Honorable Robert Ace Barbers, Chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs. Actually, 4 po dapat ito, kaya nga quadcom eh. Okay, at sabi rito, with regards to attendance, ng kanyang attendance sa public hearing ngayong November 7, anong dahilan niya? Basahin ko itong report ng GMA News. Sabi niya, hindi po siya a-attend. Yan mga kababayan. Hindi po siya a-attend yung hearing po ngayon dahil ano raw? Anong dahilan niya? Because he doubts the integrity of Quadcom. Hindi, kumbaga sabi niya, wala akong tiwala sa sinseridad. Tinignan ko kasi kung ano yung Tagalog na integrity para at least alam natin. Ang integrity mga kababayan, kapag tinagalog mo, yan po ang ibig sabihin po niyan ay sincerity, honesty, integridad, katapatan, pagiging matapat. So para bang sinasabi ni dating Pangulo na na hindi po honest, hindi po tapat itong Quadcom diyan po sa ginagawa nilang hearing. Questionable, kumbaga hindi siya naniniwala o hindi siya ano ba 'yon? Ano sabi? He doubt. Kumbaga parang nagdududa siya dun sa integridad ng Quadcom. Ano ba talaga ang purpose? Bakit siya pinapatawag? Ano ba talaga ang purpose ng hearing? So, yun yung sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wherein ang talaga na mga gusto lang naman na malaman at hayag na hayag naman yan. Nakikita naman natin, simula pa ng umpisa, actually pansampu na ito, kitang-kita naman natin ang layunin ng Quadcom na palabasin ang katotohanan pagdating po dito sa EJK. Ano ba talaga ang nangyari? Sino-sino ba talaga ang sangkot? Sino ba nagutos? Sino ang inutusan? Okay? So, eto mga kababayan, habang piniplay ko to, mga kababayan, pag-usapan natin yung Yun nga ang sabi. So, kini-question niya, totoo ba talaga ang integridad? Honest ba ito sa kanilang, kasi yun nga kitang-kita naman natin yung nangyayari. Gusto lang nila palabasin ang katotohanan. Ngayon, ang nangyari ngayon, si Duterte pa ngayon ng duda. Ano ba talaga? Integridad ba ng Quadcom ang kine-question mo? O takot ka lang talaga sa Quadcom? Kasi humarap ka nga sa Senado Humarap siya sa Senado Bakit siya humarap sa Senado? Dahil ba nandun yung mga kaalyado niya, dami niyang kakampi? Dito sa Quadcom, mukhang tagilid siya Kasi siguro nakakita niya na kung paano tanungin itong kanyang anak ni si Sara Duterte. At hindi porke vice presidente siya, special ang treatment ng House of Representatives sa kanya. Siguro ganun din yung naisip niya, no? Baka banat-banatan siya at baka ma-high blood lang siya. Kasi dun sa Senate, mga kababayan, ang bumabanat lang talaga sa kanya si Senator Risa Ontiveros Yung ibang mga senator, tiklop Hindi nga umattend yung iba di ba, sa Senate? Yun nga yung tanong ko, nasaan yung mga senators na mayayabang? Yung mga senators na dakdak nang nagtak sa ibang hearing. Pero nung humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bigla silang naglaho, hindi mo alam kung saan nagpuntahan, sabay-sabay na wala. Ano nangyari? Takot kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayaw niyong madiin? Kasi baka magalit sa inyo yung mga DDS. Ba't kayo natatakot sa DDS Konti lang naman ang DDS. So, umattend si dating Pangulong Duterte sa Senate, pero pagdating sa Quadcom, hindi. Bakit? Tatatakot ba ang dating Pangulo? Yan sa Quadcom? Sa tingin ko, yun ang dahilan. Hindi dahilan yung integrity, ganyan-ganyan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Yung layunin ng kanilang pag-iimbestiga ba talaga ay
Hindi kasi unang-una kung talaga namang matapang ka katulad ng ginawa mo sa Senate, ba't hindi mo gawin 'yan sa Quadcom? Eh, siguro alam niya na hindi niya kayang gawin yung ginawa niya sa Senate, hindi niya kayang gawin 'yan sa Quadcom kasi baka bara-barahin siya, 'di ba? Kay Luisto pa lang, eh, wala na, eh, 'di ba? So 'yan mga kababayan, abangan natin yung mangyayari diyan pero 'wag na tayong umasa na wala na nandiyan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wale mga kababayan, nagbigay na siya ng sulat at, aabangan lang natin 'tong mga bagong witnesses kung meron man. Pero talagang ano, eh, mukhang, atras ang bayag ng dating pangulo dito sa Quadcom. Natakot ba? Eh, sa tingin ko kasi hindi niya kayang harapin itong mga ito. Hindi katulad sa Senate, eh, parang iba, ganyan, eh, hawak sa leeg, eh, di ba? Eto mga matitikas nating mga mambabatas dito talagang hindi mo basta-basta mahawakan sa leeg 'to, 'di ba? So ayun lang mga kababayan, kung gusto niyong panoorin po kung ano po ang mangyayari, tutok lang po kayo sa House of Representatives at pero wala po diyan ang dating pangulo. Eh natakot po. At kung kaya niyang Senate kasi marami siyang kaalyado, eh dito po sa House of Representatives mukhang hindi niya kakayanin yung ginawa niya diyan po sa Senado. Okay, so ilang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.